diri ko nag kuano sa New Testament assurance. So naagi di ay as Christian no, naagi assurance ang Ginoo ba no, labi na sa mga kaanak kaniya. Kay giingon diri sa 2 Timothy 2 verse 13, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. So kung kita moabot man gyud ang time no nga ang maski Christian na man gyud time nga mawad-an kang pagsalig pa kay siguro sa kabug-aton sa imong pagsulay nga naa sa imuha. So usahay na gyud time nga murag faithless ba, murag mag-doubt gani ta na atay kuan natin mga kabalaka, na atay mga inana labi na ang atong anak ko sa layo nya, di ba ang mama grabe baya na ka-nervyos ang mama kanang labi na may mga kuan ang anak. So inaana nga mga instances. So ma-revive ra pud gyapon ta kay paalalahanan man ta ni God na ayog ka balaka kay naamang ko, di ba? Do not fear, because I am with you always. So kana lang panghawakan nato ang faithfulness ni God kay kuan man gyud kanang kuan man gyud no kanang matinud-anon gyud siya, dili wa gyud siya napakyas kaniadto karon og hangtod sa kanturan. Ang tao ra man gyud ang makalimot, ang tao ra man gyud ang mawad-an og kanang pasensya, mawad-an og paglaom ug mag-doubt. Pero ang Ginoo wala gyud siya magbag-o. He is still the same yesterday, today, and forever. Tapos ang isa pa na diri sa 1 John 1:9, ingon diri, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So kung naatay sala, naatay nabuhat, nasulti nga wala nakapahimaya sa Ginoo kay maski ba Christian na aghapoy kanang time ba nga makasala ta as human being, pero at least at the end of the day ang Christian magrepent yun, naagid siya kuan yun kanang naagid siya chance ba nga maka overcome or makabalik gyapon, magbalik yun sa Ginoo. Ug kanang if we confess our sins, He is just and faithful to cleanse our sin. So kuan gyud no, kanang panghawakan gyud nato maski daw bitaw ingon sa uban di ba nga ngit pa sa alpitran or madilim pa o hugo pa gyud sa tanan, pero once na tagaan tag chance ni God na ma-cleanse ta, kuan white as snow daw, di ba, or as adab. So kailangan magrepent yun kay paunsa man ta ma-cleanse, paunsa man ta matagaan og chance ug opportunity sa Ginoo nga mabag-o ta kung dili ta magpalimpyo or i-confess gyud na kailangan isulti gyud, dili pwede nga sarili na nimo or ikuan gyud mo sa Ginoo ba nga, God, Lord, nakasala gyud ko, I know na nakasala gyud ko, i-confess gyud kay kung dili na nimo i-confess nga murag gahit kag kasing-kasing na pride gyapon or ego gyapon ang nag-stay sa imong heart, so useless, dili ka mapatawad o dili ka matagaaligad og chance nga mabag-o ka or malimpyuhan ang imong heart o mind mo kung dili nimo i-confess. So kailangan gyud daw ikuan gyud na kay or i-rebuke, kailangan kung naisala ipahibalo gyud or i-announce gyud siya nga mahibal-an gyud nga ang nga tao nga nakasala gyud siya, not to the extent na ipahiya nimo siya, pero in a good way and manner na ato silang pahibal-an, ato silang paalalahanan or ato silang sultian na sayop ang iyang nabuhat para di na siya mag-utro or tagaan nato siyang chance na makarealize siya ug magbago siya. Kay kung di nato isulti, i-tolerate lang nato, dili ta tinuod nga nagmahal o dili ta tinuod nga Christian nga nag-concern sa atong kapamilya, sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak. Kung gitolerate nato ang mga dautan na binuhatan bisan sa atong sarili, kung itolerate nato nga magpadayon gyapon ta maski kabalo ta nga sala na siya, dili ta pasayloon ug dili ta maka overcome, dili na nato makuan
malagpasan kay naa natili gihapon ang sala sa atoa, di ba? Then diri sa 1 Corinthians 10:13 nag-ingon, no temptation has so overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted. So dili ta niya pasagdan kung naata sa between between life and death nga naata sa na tempt na ta. So kahimangnoan day ta ba iparealize day ni God nga uy sayop na dili na maayo ayo ipadayon or mga kita guidance kay kung sarili lang nato atong saligan maglinta sa atong own understanding dili gyud ta maka-overcome dili gyud ta masipyat gyud ta kay ato ra gud sarili. Pero kung guided ta sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nagbasa ta, nag-meditate ta, every morning naatay ka ng kuan, nagabasa ta og Biblia. So every time, from time to time dapat naagid tay guidance from the Lord. Kay kung wala, masilaag gid ta, kanang mahilayo gid ta. Labi na ng uban murag i-neglect nila ang salita o ang word sa Ginoo kay di lagi na dugay palagi na mobalik ang Ginoo di palagi ta kuhaon karon. So wala ta mahibalo kay it's just twinkling of an eye baya anytime, di ba? Na ay rapture anytime wata ka ba kung ugma na nya dili pa ka ready, di ba? So kailangan be ready all the time, dili pwede nga magsaligta nga porque Christian na ta. Ako ano man may kanang nagsalig na nakakay kuan ka kanang kuan na ka ba o gi-assured na nimo nga kuan ka na o luwas na ka. Pero without knowing nga naa di kay nabuhat o nasulti o nahimo nga wala makapahimaya sa Ginoo. So kuan ka nang bantayanan gyud every time nga naatay mga buhaton or atong kapamilya ato dayon silang i-aware badlungon ba i-rebuke nicely pero kanang i-rebuke gyud kay ngano kuan man ta tulubagon pudto nato kabalugod ta nga sayop yang gibuhat pero wala nato siya gipahimangnuan, wala nato siya gisultian, di ba? So kailangan ato gid siyang i-remind nga uy sayop kay to imong gibuhat. Kung nagtulod anay gud ka na higugma kay Lord nga gidawat gud mo siya as your Lord and Savior, dapat magbag-o jud ka nga dili gud na nimo ipadayon kay sayop na unya ana ba ato silang sultian pero dili nang murag i-judge nato kay si Lord ra man din ang maka-judge. No one is allowed na mag-judge sa atong isig kataw kay kita biya tanan naabya tay sala pod naabya tay mga nabuhat naabot tay mga nasulti nga wala ta aware nga nakapasakit na di ay ta nga taklesa na di ay ta nga naa tay nasulti nga nakapasakit tag isig kataw nato, di ba? Usay sa ato lang ka pungot or sa ato lang murag kanang namangitaw by nature kanang masok-aning gani kanang gamay na ning nga kuan murag magiging dayon inana ba pero kuan man na process man guna dili na siya pwedeng instant nga porque di mo nga Christian perfect na walay perfecto bisan kinsa sa atoan na pagditay mabuhat o masulti nga wa ta ma-aware ba nga naka sulti na di ta ato na nakabuhat di ta, di ba? Then ingon po diri sa 2 Thessalonians 3:3 ingon diri but the Lord is faithful, He will establish you and guard you against the evil one. So i-establish gid ka, i-plaster gid ka sa Ginoo labi na kung faithful ka tapos kanang naningkamot ka ba nga magmatilud-anon jud ka nga maglikay jud ka sa mga buhat nga dili maayo unya aware ka sa tanan. So sa atong paningkamot bano sa tabang sa Ginoo kay kung kita lang dili kita malimpyo dili ta ingon nga makuan pero with the help and guidance of the Lord naatay chance nga sa ngadto ba at the end of the day makuan ra gid gyapon ta. So as Christians po magbantay ta sa atong sinultian nya kita ba ang ginatan-aw ang silingan naminaw ra, di ba? Paunsa man itagod ang living testimony ni Christ kung naay nakita sa ato ang hugaw o dili maayo o sa panulti pa lang nato dili makuan mahimaya o dili ma-bless ang mga kapitbahay atong pamilya atong bana
di ba? Paunsa na to sila ma-encourage, paunsa sila makuan, di ba? Kay kanang sa ilang pagpaminaw lang, sa ilang pagtan-aw lang sa ato ang not holy kay wala man gyud holy, pero at least sa atong paningkamot mga katabang sa Ginoo, hinay-hinay makuan gyud ta, mag-plaster gyud, ma-establish gyud ang ato ang pagiging Kristohanon, no? So kung kita lang dili gyud ta mahimong ana, pero kung guided ka sa balaan nga espiritu, plus mainam puon ka, ga-meditate ka, gabasa kag Bible, nga naakay ka ng kamong pamilya, nag-devotional mo, importante gyud na siya kay kuan gyud ka ng ministry ba nato ang atong pamilya, maunay first ministry nato. So walay kwenta nga mag-adto kag bukid, adto kag laling dapit, moadto ka, buhayo ka dito sa kabilang ibayo, asa ba na dakita, pero ang imong pamilya napasad kanimo, imong anak nag drugs or naay mga nag-ipon nga wala inana ba. So di ba kita as mama, as Christian pod, guided to sa Holy Spirit, so kita ang makadiscern, kita ang makasulti, kita ang makatudlo kung unsay tama. Unya ang magtiayon kung nay problema, dili kit sa ato mugikan nga bulagi na na oy, ayaw kay ngano dapat mag-advise ta og tama kung unsay ikaayo, og ang Ginoo wala ni ari sa kalibutan para magwasak o magsira og pamilya, kundi mag-heal og broken relationship, di ba? So kailangan as Christian labi na mamata sa ato nag-depend ang atong mga anak kung unsay maayo natong isulti, atong i-advise, dapat malumanay ta o maayos ta nga mag-istorya sa ilaha so, kung unsay tama para mudako sila na di ba kay ingon train up a child in the way he, di ba, he will go, and when he is old he will not depart from it. So kailangan tama pud ang ato ang mahimong sumbanan ba, mahimong guide ang Ginoo sa tamang plano, tamang desisyon, tamang aral, tamang advice, no? Then ang naapa ang ingon diri sa Psalms 1:4 diri Exodus 34:6, the Lord God, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. So pero maminti gyud ang faithfulness, no? So si God daw is merciful and gracious. Maluluy-on din ang Ginoo kay kung wala pa, no, saved by grace baya ta, dili ta pwede maghinambog nga Christian man ko, 30 years na man ko as Christian, so sure na gyud na kuan, dili maski unsa ka kadugay na Christian, wala ingon bitaw, di ba nga may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. So depende na sa ato ang paglakaw as Kristohanon, dili ta mag-rely, dili ta magsalig nga 40 tuig naman ko nga Kristohanon, sige mong simba, sige man ko kuan, nabautismohan ko adtong maupan ni bata pa ko, dili kay ngano along the way sa atong journey as Christian na maggi mga loops, na agi mga kanang mga ano ba, lubak-lubak. So along the way sa atong paglakaw na man joy time nga matab-ang ta, manlamig ta, kung natay mga masulti mabuhat o mga ma-encounter nga mga dili maayong binuhatan or mabuhat o masulti nato along the way as Christian. So dili sa tanang panahon pod nga porke init ka karon, sunod bulan, di ba, na moabot nga trials. So naagyoy time nga ma-discourage ka, naay time nga murag manlamig ka. Pero padayon gihapon ato lang gyud i-entrust, i-rely kang God tanan kay kung kita lang di kung gyud nato kaya ug lingion ba nato atong problema nun. Ako 57 ako. Kung lingiyon ba na akong mga naagian na problema, murag kung wala lang si God, ambot murag dili na ko ka kuan na hala nakalampos lagi ko ato, nakalabay lagi ko adto nga problema. O bisan na ata karon sa mga pagsulay kay as human being maka-encounter pang kita mientras buhi pa ta sa kalibutan. Kay ingon dito sa langit, diba, dito ang total joy, total happiness, puro katawa na lang dito, mag-happy-happy, kanta-kanta na lang ta dito. Pero diri sa kalibutan, mintas buhi pa ta na agad tayo ma-encounter nga mga pagsulay. So, ato na daan i-assume nga malampasan na gid na
gisulayan na gyud ta ug misalig gyud ta sa saad sa Ginoo ug naa gyud siya tinuod nga gugma ug grace sa matag usa sa atoa. So ato lang gyud nang kuanan panghawakan ang iyang salita, di ba? Kay he is still the same yesterday, today, and forever. Ug ingon siya sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, and that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So panghawakan gid nato, mao gid ni atong sumbanan as Christian na agid kay pagtuo, pagsalig o pagtuman sa iyang mga saad. Tas ingon diri sa Psalms 145:13, the Lord is faithful in all his words and kind in all his words. So sa mga sulti gyud no, di gyud napakyas, wa gyud napakyas ang Ginoo, tapat gyud siya, kita ra gyud tao mo ay mulihis, kita ra gyud nga tao mo ay mapakyas, pero ang Ginoo wala gyud siya mapakyas. Kaniadto karon ug hangtod sa kahanturan. Siya gyud buhi gyud siya ug iyang mga pulong. Nya ang sa works pod, di ba? Daghan siya gipaayo nga mga badatian, no? Basta kung nakay trust, nakay pagsalig sa Ginoo, maayo man jud ka. Basta isalig jud nimo og pag-ampo ka, mangamuyo ka sa Ginoo nga giayo na ka, no? Kay ako usay ka nang naman gyud tay wala tay budget. Ako mga anak ipag-pray over gyud na nako. Salamat gid sa Ginoo. Ako din akong nagpaayo ana, pero ang Ginoo mo ay nagpaayo. Kung ang pagsalig nato mo nay makapaayo sa ato. Then kuan pod kanang ako mga anak maski na sa lagyo pag naay sila gibati ingon mo pag-pray over ko magi. So but pasabot nagsalig sila sa kuan sa Ginoo, di ba? Pati mga anak nato mahawa man na, matakdan man na sila. Basta ang faith nato, makita nila nga matinud-anon yun ang Ginoo, matapat yun siya sa iyang mga salita. So, kuan yun, kanang he is still the same yun, yesterday, today, and forever. Pati atong mga anak, mandag po sila nga naa sila pagtuusan o pagsalig sama sa atong, sa makita nila sa ato. So, kailangan maglig-un ta. Dili kailangan nga sa ato makita ang kuan ka ng magluyata, nga ma-discourage ta, mawalan tag paglaon kay pati sila, maapilpod sila. So, kailangan strong ta, no? Labi na ang mama, maugid na kuan, kaya ang papa mo, minabuhi, bayan na, pero ang mama, sila magkikauban yun sa balay. Sila magkikauban sa mga bata, hanggang sa dagko na, di ba? Mas kinundo na gani, sampit gapong mama. So, nagpasabot na kita gid dapat magmalig-on, no? Isig usa sa ato, mapamama, mapapapa, anak, tanan ta maglig-on, gumikan sa guidance of tabang sa Ginoo. Tapos na sa Revelation 19:11, ingon diri, and I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. So, di ba sa at the end time na ay ka ng white horse, nagiingon nga kuan ka ng sa tribulation or sa ano na kanang sa ano na kanang rapture, makita gyud nga isa-isa gyud kuhaon sa Ginoo ang mga faithful nga mga anak niya naagyoy rapture. So kailangan handa ta, ready ta, permi kay ang katapad nimo kuhaon siya, ikaw mabilin, di ba? Murag sakit na ikaw naningkamot gud ka, how many years gud ka nag-ampo, nag-pray, nag-ari sa simbahan, worker ka or evangelist ka, unsa ka, pero naay makita ang Ginoo nga dili ka tapat, dili ka faithful jud nga naay kumbaga naipatik ba naay nakita sa imuha. So dili ka mabilong sa iyang mga kaanakan na kuhaon niya at the end of the day, di ba? Sakit na. So nindot kita tanan makuha jud, natanan ta ma-rapture jud, madala gyud ka dito sa kuan, di ba, sa heaven. So maski ang atong pamilya paningkamutan nato nga maski nakasala sila sa atoa, magpasaylo ta, maski unsa ka sakit, unsa ka kuan ang ilang gibuhat, di ba? Pero as Christian, sa ato dapat makita ang tinud-anay nga pagpasaylo. Kay dili ba lalim magpasaylo, labi na sa enemy nimo, kanang naay tao nga napasok ano mo or naglagot di ka sa iya, pero sala man good sa Ginoo man ta manubag. So mao gid ni ato kuan, bahala makig-reconcile sa dili, basta ikaw open ka for reconciliation o ikaw pod nakapasaylo pud ka sa iya, labi na sa iyang mga binuhatan,
isa pa masuko daw ta sa iyang gibuhat pero sa tao dili ta masuko kay basin di ay gigamit na to sa kaaway para ka ano ka i-trigger or ang imuhang pasensya basin di ay gikuan ra ka gisulayan ra ka di ba so basta i-interest nato kay God tanan kay magaanan man ta nya natay joy natay inner joy once na ma-release na nato ma-deliver ta sa kasuko sa kalagot sa kanang basta na ang di labi na sa anak po di ba na may times gid nga ang anak nato magpabadlong pero dapat gid daw ikuan gid daw i-release gid daw na kay once nga ma-deliver ka ma-release ka ang blessings grabe dili lang ta nag-after sa blessings kundi tinuod man gyud na nga ang pagpasok gyud ug ang tinuod gyud nang ingon man gyud nga 70 times 7 magpasaylo daw ta di ba so kita as Christians dapat makita gid sa ato ang tinud-anay nga repentance o kanang kuan pod kay wa ta kabalo di ta maka-judge nga siya lang ang nakasala basin di ay naapod kay problema so kita tanan each and every one of us manubag yun na gyud kay liable ta kung unsa man ang galing ang kuano so far mao na to ang akong ma-share so salamat sa Ginoo.